Breaking news, napunta na itong si Brandon Ingram sa Toronto Raptors bilang kapalit ni Bruce Brown, Kelly Olynyk, isang first round pick at isang second round pick. Baka matanong nyo bakit nga ba walang natanggap na star player itong Pelicans. Kapalit ni Brandon Ingram, si Bruce Brown lamang at itong si Kelly Olynyk, mga role player. Ang mayroong malaking value dyan ay itong first round pick at second round pick mga idol na kanilang magagamit sa hinaharap sa kanilang pagre-rebuild. So kung mga role player ang kanilang natanggap dito, considering na meron pa silang Zion Williamson and CJ McCollum, posible pa nga akong gumawa ng malaking trade itong Pelicans. Dahil ang malaking katanungan dito, aanhin ba nila ang Bruce Brown, Zion Williamson and CJ McCollum? Totally, sa ginawang ito ng Pelicans, todo na sila sa pagre-rebuild. Eto naman sa ngayon ang bagong mukha ng Miami Heat. Marami ang nadagdag sa kanila, tatlong manlalaro. Itong si PJ Tucker, si Andrew Wiggins at si Kyle Anderson. Marami ang nagtatanong sa ngayon, lumakas ba sila? Well, pag-uusapan natin. Definitely oo, lumakas sila dahil nga itong si Andrew Wiggins ay maganda naman ang inilalaro para sa Golden State Warriors. Meron pa silang slow-mo big man kay Anderson at itong si PJ Tucker na magaling dumepensa. Siyempre, makakalimutan ba natin itong si Andrew Wiggins na halimaw din pagdating dyan sa depensa? Siguradong magiging magaling na defensive team itong Miami Heat. Ngunit ang babantayan lang dito ng Miami Heat, especially kay Andrew Wiggins, ay hindi ito masyadong nakaka-adjust kaagad. Sa kanyang mga unang taon sa Golden State Warriors ay nahihirapan siya. Kaya sa ngayon para sa Miami Heat naman, ito ho'y palaisipan kung magki-click in ba siya kaagad sa kanilang sistema. Mag-workout ba ang kanilang chemistry? Gayong marami-rami din ang nabago sa kanila. Kung sa Golden State Warriors, nasanay itong si Andrew Wiggins na siya'y naglalaro kasama si Stephen Curry mga idol, si Draymond Green. Dito, itong Miami Heat, medyo bago to sa kanya sapagkat ito ho'y balanse na kupunan. Lahat ay nag-aambag, balanse ang kanilang scoring. Gayon pa man, malaking tulong siya sa kanilang adhikaing makapunta sa playoff at sa finals, considering na mayaman siya sa experience. Heto na, instant impact kaagad ang pag-trade ng Los Angeles Lakers para kay Luka mga idol. Totoo naman yung mga sabi-sabi na ginawa yan ng dalawang kupunan at pumabor naman dyan ng NBA para kahit papano tumaas din naman yung kanilang rating. Ito ho'y makakadagdag excitement sa mga manonood. At heto nga, itong kanilang kapwa NBA player na si Anthony Edwards ay nagsabi pa na kung sakaling wala silang laban ay tsak na bibili siya ng ticket sa front row pa para manood sa mga laban ng Los Angeles Lakers. Hindi po nagbibiro itong si Anthony Edwards. Seryoso siya. Kung itong si Anthony Edwards ay gagasta ng malaking pera para lang sa front row ticket mapanood itong si Luka, ano na lang kaya yung mga ordinaryong tao mga idol? Siguradong magkukumahog yan. Tataas ang attendance, ang ticket sales ng Lakers dito, and at the same time, tataas ang revenue at ang rating. Syempre, viewership ng NBA.